Ano pa yung mga experience ninyo na sabi nyo kanina, marami kang iniyakan, ma'am, no? At marami kang iniyakan. Ano yung mga yun na hindi mo makakalimutan pero ang laking tulong eventually sa'yo para mag-grow as a person? Yes, no. So, katulad nga nung mga iniyakan namin na mga nangyari sa amin, gano'n na iniwan ka ng mga tao mo, na siyempre, iniyakan mo ng todo. Pero kailangan namin mag-grow pa rin. Kailangan namin ipatuloy. Kasi kung yung titigilan namin yun, sir, paano na naman kami na nagsimula na kami pong nag-start talaga, ay paano naman po kung hindi namin pinagpatuloy pa. Nawala man sila sa amin, pero nandun pa rin, tuloy-tuloy pa rin po kami. Kaya may mga tao naman po na iba na susuporta naman po sa atin. So isang business naman pati ho, hindi nawawala yung utang. Di ba ho? Siyempre, pagka nagka-utang ka, kailangan mo talaga pagsikapan mong bayaran. Pero pagdating ng time na yun, may utang ka, tapos iniwan ka ng mga trabahador mo, siyempre, mahihirapan kang makabayad. Yan ang isa sa nakakaiyak talaga. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Sir, ito yung hernet. Yes, sir. Sir, nagustuhan nung bunso ko yung amino. Yan. Asan si ma'am? Ating lulutoy, kumukuha lang ho ng hernet. Aba. Maaga daw kayo. Aga kaming nag-asawa. Kwentuhan daw kami. Sabi ko, napakahabang kwento nito. Yung mga pinagdaan ng paghihirap. Marami po. Marami po. Bago namin napatapos lahat yung mga anak ko. Nakakayak mo ba? Ay, sobra, sir. Kulang na lai lumuha ng 25 years kaming kasal, sir. Alam niyo yung ulam namin. Yung bagoong isda. Yun po, nakaharap kami. Kasi nung time na yun, college po yung mga anak ko. Nasa PUP sila, tapos syempre, bagamat, tapos nung time na yun ay, yun nga, nag-start pala kami talaga mag-ngarit no, ng tuba, tapos nagawa na ng banog. Nung time na yun, dati kasi siyang may work sa Maynila. Dati ho, nagtrabaho sa Warner Brothers. Warner Brothers. Kami yung, na-assign ho kasi ako sa video. Kaya nung... Anong ginagawa niyo? Sa editing ho kasi ako. Ngayon, ang nangyari ho, di ba dumaganap yung pirated? Na mga CD? Ayun, naapektuhan yung video. Kaya yun. Ang ganda po nun kasi ang outing nila, iba-ibang bansa, New Zealand, Australia, ganun. Ayan, ganun mga Australia. Ang ganda ng trabaho mo. Kaya nung nawalan ho ako ng trabaho, ito na yung kinuha ko, pagtutuba. Pero may background ka sa pagtutuba bago ka bumalik dito, kasi, sir? since birth ko, yan ho, nakagisan ko pagtutuba. From your parents? Kaya mahabang istorya bumalik po siya sa pagtutuba nung time na nawala ng trabaho. Kasi pag hindi po kami nag-isip ng paghahanap buhay, yung mga anak ko doon, kahit man lang suporta na kahit konti, bagamat sila nagsikap mga din scholars. po. Dahil nga yung aking anak tawag dito, PUP, wala pong tuition. Kaso naman nung time na yun, syempre, kahit pa paano kailangan meron na. Nagano po sila, nag-tutor, tapos nagturo ng mga instrument kasi may hilig sila sa instrument po. Tapos ang nangyari nga po nung time na yun din, kami naman po naggawa ng lambanog. Doon ko nag-start ng lambanog. Pero sa biyaya ng Diyos, ngayon po ang
anak ko, kaya yung panganay po ay computer engineering. Ito pa yung nasa... Yun yung kausap po ninyo, Sir Yung Rodel. pong kausap nyo sa Facebook, yun siya po yung Ah. nagmamanage ng marketing, ng Oh. Cocodeli. Kasi po nga may aral siya, hindi katulad po namin talaga. Tapos yung ngayon po sa biyaya din ng Diyos, yung pangalawa ko nasa Singapore. Siya yung nasa Siya po ang vice president po ng bangko ng Singapore po. DBS Bank po. Wow. Apo. Binigyan po kami ng bahay, binigyan po kami ng kotse, binigyan po kami ng kung ano-anong luho namin. Kaya ayun, tsaga-tsaga lang, sir. Binata pa po yun. Binata pa po yun. Yung panganay nyo, Yung babae. panganay ko po, lalaki din. Lalaki din, Tatlong oh. sunod-sunod na Lalaki. lalaki, tapos dalawang babae pong Ang bunso, ang dalawang babae. Yung pangatlo nyo po, lalaki din po. Anong- Ang natapos na po niya ay IT. IT naman. Asan naman po siya? Sa bahay po din siya. By, ano lang po Online. siya. Online. Online. Yung isa naman, Yes, sa HRM. Sir, HRM. dito ka muna, sir. Nagmamadali. Nagmamadali. O sige, magluto na nga tayo. Habang nagluto. Ayun pa kasi haba daw, sir. Iyak daw tayo. Okay. Hindi na yan mahalata. Akala mo nagpawis ka lang. Okay. Yes, sir. Ito po yung coconut syrup. Ayan na yung Oo, syrup. ito yung Ay, coconut yun po yung syrup. nakabattle po doon. Oo, na kayo rin ang gumawa. Yes po, siya din po. Tapos so, ito ay coconut vinegar. Yan yung vinegar. Bali, yan lang po yung component ng coconut amino. Ayan, syrup. Grabe. Ikaw Ma'am, na magawa. ma'am, gaano kadaming sap ito? Madami ho yan. Bigyan mo rin ako. Hindi ka ako focus, ma'am. Yung sarap. Di ba po? Ayun po yung coconut chip. Yan Pure po po yung yan na, naka-ano, yung galing po naka-butter. talaga yan sa coconut sap. Yan po ay matagal lutuin, halos umaabot siya ng 5 oras. Bago siya maging Ganyan. ganyan. Kasi kailangan medyo dark yung color niya. Kasi para maging, masabi natin na parang toyo. Ang sarap. Yan. Pwede sa ano, mga juices. Yan Pwede po. po, sa tea. Yan. Sa, Sa mga hot yung iba, hot cake. ginagawa yung cider at saka yan. Iba is apple cider po. Sa amin naman is Coconut cider. coconut cider po. Coconut Kaya cider. po, minix, Ito po yung minix suka. nila. Pwede rin yung pantikman Yes, sir. para at least Hindi. Okay, another spoon. Another spoon. Ano naman ang mukha ni Sir dyan? Hindi siya matapang. Kasi Pero suka. Ang tendency kasi ho yan, pagka sobrang matapang na yung coconut vinegar, masyado siyang matatalo yung syrup. Ang mangyayari kasi, pagka sobrang asim, malapot pa si syrup kasi hindi na namin siya pwedeng dagdagan ng vinegar. Kasi sobrang asim ng vinegar. Kaya Yun yung ang natikman nyo mga- kanina, Sir, yun yung dapat magganon po yung Nakamix lasa niya. talaga. Talagang mix talaga siya. Yun yung- Pero sir, paano mo nagagawa, nakukuha mo yung, maintain mo yung lasa na... Kasi sir, sa tikim na Tagal lang ho. na Kasi hindi ho kasi natin po pwedeng i-measure lahat ng ingredients. apo, Kasi apo. minsan merong maasim yung suka, merong medyo matabang ng konti. Kaya kailangan talaga titikman. Marami naman ho akong, tikman mo na nga, tikman mo na nga. At least meron hong kuwan. Pero nagagawa nyo na, alimbawa, yung first batch, the same yung Apa. lasa dun sa second batch, ganon. Nakukuha naman ho namin yan. Kasi pagka ho tinikman ninyo yung lumang stock compared doon sa bagong luto, Oh, may Pareho. difference. may difference. Ano mas masarap? Yung parang old. Yung old. Oo, kasi ang nangyayari kasi, parang pag bagong luto, hindi mo pa siya malalasahan talaga na yung katulad ng lumang stock. Kasi ang tuba, sir, pag ang tuba ay hindi po siya yung pag-harvest may pagtagal po niya, lalo siyang Sumasarap. Lahat ng produkto na galing sa tuba, talagang ganun po ang... About sa amin po talaga, hindi po talaga kami talagang yung tulad ng suka, imbes na siya, sabi niyo may expire, hindi, sumasarap siya Sumasarap. lalo. Tulad ng mga coconut syrup na yan. Talagang yung tignan niyo yung lambanog na lang, sir. Opo. Sa pagtagal, lalong sarap. Okay. Oh. So yung gumagawa ng coconut sugar, pag pinatagal mo pa, magiging sugar na to. Ay, conforme Iba. po yon. Kasi meron po, different po yung pag-harvest.
Kasi Ah, ang nga pala, coconut sorry. sugar... Makulit ako, sorry. Okay lang po yun, okay lang. Alala. Kasi ang coconut sugar, kasi talagang... Yung 3 pagka-harvest hours. na pagka-harvest, 4 na oras po. Oo. Pagka-harvest na pagka-harvest, kailangan Luto. nakaluto agad sa Nakaano apoy. agad doon sa apoy. Kasi hindi na po pwedeng tumagal kasi sobrang bilis ng ferment. Oo, magpi-ferment siya. Aasim. Pag medyo umasim siya, hindi na siya magiging asukal. Kaya ang Oh. mangyayari kung ma-defect yung paggawa mo ng sugar, gagawin mo ng syrup. Syrup. Kaya walang tapon. Walang Ganon, tapon. ganon. Yan. Kaya umpisahan po natin. sige, sir. Unahin po natin Is itong coconut tree. Is coconut. Ano yung sabi nila? coconut syrup. Tree of Tree of life. life. Tree Tree of of life. Ayan. Yan. Sige, sir. So, lahat ito yung ululutuin natin? Oho. Wow, maramihan pala ito. Kasi para isang luto, hindi naman ho masyadong katagalan to. Opo. Dahan-dahan. Huwag mo ilalapat. Ang sarap niya. In Tingnan niyo po, fairness. parang black na po siya. Opo. Ang sarap. Yan, sir. Huwag mo ilapat. Sir, paano mo natutunan yung formula mo? Bakit napakasarap ng amino mo? Ang sarap ng syrup mo? May magic ko yata ang bibig niyan eh. Para siguro sa panlasa lang. Kasi pagka nasa sa inyo na, pagka niluto niyo po siya, pag tinikman niyo, alam niyo po yung parang medyo may kulang. Yun. Magic ko ang bibig niyan. About sa mga anong produkto po namin, huwag ilalabas yan. Hindi ko pa yan gusto. Ah, Ganun po siya. bakit? Ay, naku, sorry, hindi kami nakagawa ng burger na mushroom. Hindi natin na Okay lang po. naalala. Sayang yan. Dapat kunin natin lahat yan. Okay na yung aling flor. Lagay mo na dito. Okay. Ito naman yung coconut vinegar. Okay. Ang gagawin natin, kasi hindi natin pwedeng ilahat to, kailangan medyo Ito, Flor. wag munang ilalahat. Ibig sabihin, pagpalagay mga kalahati lang muna. Kasi Kalahati. para matansya natin yung asim at saka yung tamis. Kung kulang yung asim, dadagdagan. Pag kulang ng tamis, dadagdagan ng syrup. Sige po. So, kalahati po. Pero ito, sir, medyo bata pa. Ito ba? Mm. Hindi katulad ng mga nakapak namin, sir. Medyo ano na yon, matagal na talaga. Medyo maingay lang po yung... ang ginagamit po kasi naming kalan, yung turbo. Ay, yung yung ganon. Para mas mabilis. Hahaluin na sir para yung syrup mahalo ng todo. Kumalo na sa vinegar. Napanood nyo rin ba yung kalamansi? Pa? Napanood nyo ba yung kalamansi? Ako, inano ng anak ko sa amin, mama, ganyan gagawin sa inyo. Sabi ko, ganyan ka na ng mga anak. Mahilig po yung pag-ano, mahilig yung tawag dito, mahilig po talaga yung Yung asinan. aking anak na panganay po. Usually meron po kami ano ngayon eh, parang sinalihan na sinag. Meron po kami sinalihan, parang saya Ano po, lalagyan na natin ng iodized salt. Ito. Salt. Salt. Pangatlong ingredients. Gano'ng kadami yan, sir? Tatadyahin na lang muna pagka kulang. Kulang, dagdag. Dagdag. Actually, sir, yan ang karita ng sinasabi. Yan po. Ayan na naman po yung last month namin. Ayan si Rodel. Ayan po yung karita ng sinasabi. Oo, yung puno. Parang, yan po. Sayang hindi natin pinuntahan yung karitan. Ang bayan po yun. Yan. Farmers talaga po. Balikan mo na si Daddy.
palagay niyo ikuan? Pag uminit na po to, yun na yan. Ha? Pag uminit to, yun na po yan. Matamis pa. Lalagyan po natin ng vinegar, tapos konting salt. Si Sir na magtitimpla ngayon. Kung At kailangan nyo ng mga ganun, sir, kung saan nagagalit mo, hingin nyo lang po sa anak ko. Madami mo yung kopya. Tapos picture kami ng Mama Peganda. Sir, try nyo. Si Sir ang magtitimpla. Pag sinabi okay na, Ah, sir, oh, pag hindi po okay, ah. Ano sir? Tinikman mo na? hindi pa. Kaya kinukuha ko muna sa inyo kung ano yung masasabi nyo. Kung sa palagay nyo, anong kulang. Nag-ano siya, halos pantay na. Bakit? Hindi ko ma-distinguish yung ano yung kulang eh. Yeah. Maingay, nag-uusap kami. Minsan, mahirap magtansya pagka yung bagong luto. Yung bagong luto, ibig sabihin, pagka nabahaw na kasi siya, Ano? para nag-iiba yung texture niya. Ano? Ito kasi, lumalapot ito pag Okay na, sabi mo, pauwi ka. Ito talaga, galing lang talaga sa tuba ito, except doon sa salt. Salt. So, kaya siya masarap kasi yung three main ingredients sa pagpalasa nasa kanya. Sour, sweet, and salty. Yun daw yung base ng lasa eh. Totoo. Doon naman, hindi naman kailangan haluin. Kaya lang ko hinahalo para yung salt matunaw. Pakukuloy nyo to sir. Kukuluin mo yan. Kasi kailangan medyo lumabot siya. Tapos, mas mag-dark pa yung color niya. Oh. Kasi makikita nyo, light yung color niya. Kailangan maging parang black talaga siya. Ngayon parang brown pa. Pero black na naman din siya, kaya lang, kailangan pa. Kasi pag pinagay nyo sa bottle, parang meron pa siyang medyo mamula-mula ng konti. Tuloy natin yung kwento ma'am. Ano So nung may trabaho kayo, maganda buhay. maganda. Maayos yung buhay nung nasa Warner pa ako. Kaya nung mawalan kami ng work, doon na yung unti-unti na. Nawalan ako ng income. Yun. Tapos, wala akong choice kundi balikan yung dating nakagisang ko trabaho. Okay. Bumalik kayo dito, wala kayong choice. Kailan nag-umpisa na naramdaman nyo yung pagbabago ng sitwasyon? Kasi the time noon, medyo malaki yung kinikita ko. Nag-start kasi ako sa Warner's 1989. 89. 2008. Mga 2008, Oh. nung mawala ako doon sa trabaho. Ngayon, yun na yung, wala na akong choice kundi balikan yung itong pagtutuba. Yun ang aming pinagsimula, yung paglalambanog. And then, yun nga, nagkaroon ng problema. Doon namin naramdaman talaga yung hirap ng buhay. Kasi hindi gaya dati noon na monthly, every 15 days may income kami. Ay ngayon, nakikipagsapalan kami, naghahanap kami sino bang bibili ng lambanog. Wala naman kaming kliyente. Kaya napakahirap po sir nung time na yon. Dahil yun nga, sa pag-i-start namin, konting puhunan, tapos yun, may Nabenta nahihiraman. po namin yung mga napundor namin ng time na yun. Binenta namin lahat yun. Tapos, syempre, kailangan namin magtulungan mag-anak kasi kasama yung mga bata. And then, kailangan lang namin ng konti-tiis lang talaga, sir. Tapos, hanggang sa nakagraduate na sila ng nag-start yung anak ko ng pagka-graduate na gano'n siya, na tawag dito,
nag-Singapore yung panganay ko. Oh, yun, sabi niya, kailangan magkaroon ako ng trabaho, mama, para makaano tayo, maka-recover. Sabi niya. Nag-Singapore siya noon, tapos nag-start naman kami ng pagkuha nga ng tuba. After ng, ilang taon tayo nagtuba, parang 5 years na rin, ano? 5 years siya dun eh. Tapos nung dumating siya dito, after 5 years, parang nag-stop kami, dumating siya dito, nakita niya yung potential ng aming mga ginagawa. Kasi nga, anong nangyari, meron kami may kliyente kami, mga big player nga po. For ano po? For export. Ay ngayon, sa dami ng aming naka-harvest, talagang halos susuplayan namin yung pangangailangan nila. Halimbawa, Kami lang yung supplier. yung vinegar nila, nag-order sila sa amin ng 20 tons. Ganong kadami. Kaya, sugar, lahat, syrup, lahat yan, binibenta namin. Tapos, nung bumalik yung aking anak, galing Singapore, nakita niya yung potential ng business. Sabi niya pa, ganito ang gawin natin, i-apply natin ng FDA, magpapagawa tayo ng mga sticker, maayos na sticker. Yan, doon ako nag-manage siya. Kasi dati siyang IT manager dati siya sa Singapore. Sa Singapore. Hindi umuwi ka na dito kasi wala kang choice kamo. Magkano ba ang kinikita mo noon nung nasa Warner ka? Okay. Last kasi na, yung kinikita ko nung bago ako nawala sa Warner, umabot siya ng 20,000. 25,000. Malaki yun noon. Malaki na ho yun. Tapos, ang nangyari nga, yung bigla nawala ng trabaho, ang laking adjustment. Yung mga sasakyan namin, binenta namin, para makapagpundar kami nitong tubaan. Makapagsimula kami. Magkaroon din ng puhunan. Pinagbebenta nyo yung mga pundar ninyo. Isang TV lang po yung natira sa amin. Isang TV. Isang TV lang natira sa amin nung time na yun. Talaga, ma'am? Lahat talaga nabenta namin. Lahat namin gamit, binenta namin. Para nga maka-survive. Masakit yun, ma'am. Ay, siyempre. Sobra. Umiiyak ka pa. Sobra. Hindi tayo totally, sir, na ano yun agad Nagtinda pa kami ng isda, nagtinda pa kami ng mga... In short, hinanap nyo muna ano yung mababagay. Ano yung babagay. Kaya lang... Kasi naubos din yung pera. Kaya naubos. Kailangan uli namin ng puhunan. Naku, sana naman. Ayun, benta na naman. Ganun po yung nangyari sa amin. Sobrang hirap. Gaano katagal yun, yung taon na yun? Medyo matagal, sir. Baka lang hindi lang 5 years. Talaga? 5 years. Kasi si Rodel, 5 years. Kasi nung si Rodel, nasa Singapore yan, medyo mayos-ayos na ho kami. Maliliit pa, college ang mga anak niya noon? College yung dalawa. Yung pa naman yung kailangan mo ng pera na stage. Kaya nga, sabi ko nga, kala ko kasi yung pag-agree, yung coconut farming, parang kuwan lang sa akin. Sabi ko, gusto kong umalis dito, ayaw ko na nito. Pero yung pala yung babalikan ko. Yung pala yung... Ako lang, labing isa sir kami magkakapatid. Okay. Ako lang yung bumalik dito sa... binalikan ko itong trabaho na ito. Ako lang yan. Sa labing isang magkakapatid. Talagang ayaw mo kaya umalis ka, tapos babalikan mo pala. Yung pala, babalikan ko pala yung pagpa-farming. Pero, napaganda naman po talaga. Kasi So talagang... nung nag-start na kayo, di una isip mo, Lambanog muna. So gaano kayo katagal sa Lambanog? Matagal din sir. Masyado. Kaya mga 2 taon. Oo, dalawang taon. Anong nangyari sa Lambanog? Okay naman din po siya, nabibenta naman. Kaya nga ho, nung Mas magkaroon mura. nung nakakamatay Yun lang na problema, yung Lambanog, yung may... Mura po yung mabebenta kasi wala pa kaming process na kung ano-ano pa eh. Basta ano lang, patingi-tingi lang ano mo, o kaya naman pantinda nila. De konti lang din halos sa iyo. Yung mga nagtitindang, di ba, yung mga sari-sari store, yan. patinda. Yan. Sa inyo kumukuha. Yan, kaya yun, sabi ko, teka muna. Talagang, maliit lang talaga ang kita, sir. Tapos, paano kayo napunta sa ibang produkto? Ay, Juan ho. Yun nga ho, nag-start na yun sa produkto na yun. Ang nangyari po kasi doon, nung nagkaroon nga ng problema, may nag-introduce sa amin na gumawa ng ibang product galing sa coconut shop. Anong unang in-introduce po sa inyo? Ang unang ginawa ko ay coconut sugar. Coconut sugar. Ayun. Tapos nung sabi ng kliyente namin, kailangan namin yung syrup. Pinag-aralan namin yung syrup. Walang nagturo sa inyo, sir? Wala sir. Talagang kinuwan lang namin.
siyempre, bumibili kami doon. Ano bang lasa nito? Tapos, yun, pinag-aralan ko na kung paano talaga siya Gawin. Kompleto sir kami ng mga videos niyan. Kung kailangan nyo. Sobrang dami doon. Nakilala na ng DTI, nakilala ng OPA, Office of the Provincial. Naging kuwan ho kami, awardee kami nung organic farming. Organic farming po. Marami ho kami naging award sa pagpa-farming. Pagdating sa mga farming po. Talagang. Kailan pumasok yung amino? Ang amino ho, medyo matagal na rin naman ho yan. Kaya lang, na-introduce namin sa likha. May nag-visit kasi rito the time na yon. Kasi sila, ayaw nilang basta-basta tikman ng product. Kaya nung matikman naman nila, sabi niya, sarap ang ganito. Yun, nag-start na rin silang kumuha sa amin. Nung matikman nila. So likha ang malaking market niya ngayon? Yes. Malaking market ho namin ang likha. So pati na yan, lahat na yan, amino, yung syrup, chips, yun. yung mushroom, pati vinegar. Vinegar. Lahat yan kinukuha nila. Tapos sir, sabi nyo, nung una, meron kayong customer na malakas For kumuha. export? Paano pong kwenta nun? Kumukuha sila sa amin ng bulk. Kaya lang, bulk? Bulk. Halimbawa, 20 tons na vinegar. Siyempre, diba, babayaran lang nila kami nung bababa kasi. Konti lang. Siyempre, hindi ganun kalaki yung tubo. Marami kaming tauhan na binabayaran. Meron kami. Siyempre, parang konti lang talaga tao namin, halos 15. 15 tao. Kaya kailangan talaga namin tapos kumayod. pagod pa kami, pagod pa rin mga tauhan. So parang walang nangyayari? Parang konti lang talaga yung napapapasok. Kaya sabi nung anak ko, gawin natin ito. Yung anak nyo, bakit niya nakita yung potential, sir? Kasi nakita niya yung difference nung, siyempre nagre-research siya, magkano ba yung market value nitong produkto na to, bakit, kung i-compute mo, bakit sobrang mura compared dun sa kawan. Kaya naisip niya na talagang ayusin yung business. Nung sinabi niya na mag-solo kayo, anong reaction nyo? Siyempre, masaya kami noong time na yun. Tutulungan mo kami. Yun lagi. Sabi niya, tutulungan ako. Man, dito na ako sa Pilipinas, bakit ba? Kaya noong time na yun, support niya. Tama naman, pwede bang kwento ang problema? Pwede ba? Usually, sir, yung about problema naman, hindi nang naiwasan. Meron talaga mga taong nagsabotahe sa amin. Meron talaga. Mga ganun. Kaya, syempre ngayon, dahil na-experience namin, medyo alam mo na, sir, kung paano mga pagdating sa negosyo. Alam niyo na po yun, kung paano patakbuhin. Dahil nga experience, di syempre, kailangan yung maguhin kung paano naman yung mali. Yung mali noon, tatama mo ngayon. Marami kayong pagkakamali? Marami din naman. Marami. Hindi mabilang sa kamay. Mabibilang naman din ho, pero kasi yung pagkakamali, number 1 na yung pakisama sa tao. Sobrang pinakasal namin yung mga lahat ng tauhan namin, ginastusan namin, binahay namin, nagawa namin ng bahay. Yung mga halos yung konti namin kinikita, halos na wag lang talaga maano yung tawag dito yung negosyo. Hindi naman ho namin sabi na pagkakamali. Ibig sabihin ho, di ba, based naman sa Bible, hindi yung mag-asawa na nagsasama ng hindi kasal, di ba, patuloy lang sila magkakasala. Kaya ang ginawa ko the time noon, bakit ka hindi kayo magpakasal? Kaya kahit na ako, sabi ko, sige, tutulungan ko kayo na ipakasal kayo. Pati yung mga anak nyo, pabinyagan na ninyo rin yan. Yun, ganun na yung ginawa namin. Hindi naman na yung pagkakamali. Kaya lang, ang mali lang ho doon, iniwan pa rin nila kami sa ere. Iniwan kami. Ayun o. Pero hindi yun nga po, baga, nakatunguhan Diyos, kita po niya. At saka kita din naman niya yung heart nyo. Kung ano talaga yung, layunin nyo. Kaya yun, sir. Kaya ngayon kami, kung ano man yung nakamit talaga namin, sir, meron step by step din po yun talaga. Wala naman yung nagnegosyo na pagka-negosyo mo ngayon, mayaman ka na kinabukasan. Wala. Kailangan ho talaga may process naman ho yan. Parang unti-unti. Hindi naman ho agad pagka nag-produce ka ng product mo o kaya binenta mo yun ng mahal,
Kailangan Ayan na, ayan. yung kaya ng bulsa. Ano po yung mga experience ninyo? Ano po yung mga experience ninyo na sabi nyo kanina, marami kang iniyakan, ma'am, no? At marami kang iniyakan. Ano Yun nga, ano yung mga yun na hindi mo makalimutan pero ang laking tulong eventually sa'yo para mag-grow as a person? Yes, ma'am. So, katulad nga nung mga iniyakan namin na mga nangyari sa amin gano'n na iniwan ka ng mga tao mo, na siyempre, iniyakan mo ng todo. Pero kailangan namin mag-grow pa rin. Kailangan namin ipatuloy. Kasi nung yung titigilan namin yun, sir, paano na naman kami na nagsimula na kami pong nag-start talaga, ay paano naman po kung hindi namin pinagpatuloy pa. At nawala man sila sa amin, pero nandun pa rin, tuloy-tuloy pa rin po kami. Kaya may mga tao naman po na iba na susuporta naman po sa atin. Sa isang business naman pati hindi nawawala yung utang. Di ba? Siyempre, pagka nagka-utang ka, kailangan mo talaga pagsikapan mong bayaran. Pero pagdating ng time na yon, may utang ka, tapos iniwan ka ng mga trabahador mo, siyempre, mahihirapan kang makabayad. Yan ang isa sa nakakaiyak talaga. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.